Araw-araw, maraming Pilipino ang bumabangon para magtrabaho. Teachers, office workers, nurses, delivery riders, government employees, sila ang mga ordinaryong tao na bumubuo sa tinatawag nating middle class. Tuloy ang kayod sa kanilang 8 a.m. to 5 p.m. shift, ngunit sa kabila ng kaliwat kanan na pagbabago sa ekonomiya, masasabi pa rin ba nating sapat ang kanilang sinasahod para sa pang-araw-araw na gastusin? The Filipino middle class is often called the backbone of the country's economy. Ayon sa PIDS o Philippine Institute for Development Studies, ang sahod lamang ng mga middle class ay pumapasok sa mga bracket na ito. Ang low-income learners ay walang buwis na nababawas mula sa kanilang sweldo, samantalang ang mga middle-class workers ay tuloy-tuloy na nagbabayad ng income tax at VAT o value-added tax sa mga bilihin, so they contribute greatly to the public services and economic growth. Ngunit, sa kabila ng mga ito, marami pa ring mga middle-class Filipinos na tahimik na namomroblema. Ayon sa pag-aaral na naiulat sa GMA News, the middle-class household in the Philippines earn enough to stay above the poverty line, but not enough to guarantee financial security. For many Filipino families, isang emergency lang o sudden expense can already push them into financial crisis. Isang halimbawa nito ay ang sudden na pagtaas ng presyo ng petrolyo noong Pebrero na hanggang ngayon ay nararanasan. Apektado nito ang pampublikong transportasyon at iba pang pangunahing bilihin. At kamakailan lang, naglabas ng mensahe ang Meralco na magtataas sila ng presyo ng paniningil. Ang mga ito ay direktang nakakaapekto sa araw-araw na gastusin ng mga pamilya. Ayon sa ilang analysts, madalas nakatuon ng government assistance programs sa poorest sectors of society, habang ang middle class ang naiipit sa gitna. They are not poor enough to receive direct financial aid from the government, but their salary is also not enough to say that they are financially stable. Sa likod ng bawat tahimik na tahanan, sila ang araw-araw na lumalaban para maituwid ang kanilang pangangailangan. Merong mga nag-overtime para may eksang maiuwi, merong mga pinagkakasya naman ang budget o minsan nagiging negative pa. Merong mga pamilyang nabubuhay from paycheck to paycheck habang continuous ang pagtaas sa mga gastusin. Hanggang kailan papasanin ng mga middle-class earners ang ganitong problema? Are they still living the beauty of life or just merely surviving just enough to say they are alive? Tama na, oras na para baguhin ang ganitong sistema. Kung patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, dapat ding sumabay ang sahod ng manggagawang Pilipino. Kaya't para sa sektor ng gobyerno, kung nais natin maayos ang economic growth ng bansa, dapat din natin protektahan ang middle class earners. Makatarungang dagdag sahod para sa mga middle class. Karapatan ito ng bawat Pilipinong marangal na nagtatrabaho. Tulungan natin silang mabuhay na may seguridad at sapat na kinabukasan. It is time to hear the crying voices of the ordinary people from the middle class. Panahon na upang pantayan ng sahod ang pagtaas ng bilihin. Dahil hindi sapat ang puros pagtatrabaho, kung hindi rin sapat ang sahod.